nila sa bangka. Ang problema, nakatulog. Kaya sabi ng isang kanta, di ba, natutulog ba ang Diyos? Uy, natutulog. Sinabi naman talaga ng verse eh. Amen? Natutulog. Pero kahit natutulog siya, kaya niya mag-protect. Kahit natutulog siya, kaya niya mag-provide. Eventually, itong kanyang mga disciple, ginising siya. Sabi dito, and they went and woke him saying, Master, Master, we are perishing. And he awake and rebuke. Check natin maigi ito ha. Rebuke. Pakibasa po. Rebuke the wind and the raging waves and they cease. Amen? Check natin. Sino ang unang nirebuke? Uy. Sino ang unang nirebuke? Check natin ha, marami po kasi sa atin matampuhin kay Lord. Kasi yung sumunod na verse dito, somehow pinagalitan sila ni Lord. Sabi ron, ang liit naman ng pananampalataya ninyo. Pero mind you, ang Diyos, bago pa man mag-sermon, gumagawa, kumikilos na. Bago pa man siya mangaral sa'yo, meron na siyang ipinauna. Bago niya pinagalitan yung mga disciple, inuna niya munang isettle. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, ganyan ang gagawin ng Diyos sa'yo. Ibig sabihin pala, as I was sermoning right now, kung paano ako nagpipreach ngayon, ibig sabihin pala, dun sa bahay na inalisan mo, may ginagawa na pala ang Diyos. Hindi lang pala may ginagawa, may tinawas na. In fact, ang sabi ron, no, He rebuked the waves, the wind. Amen? Ibig sabihin daw, kapag tayo raw po ay nag-struggle, instead na pupunta tayo kay Lord magreklamo, harapan mo yung pagsubok mo, siya yung i-rebuke mo. Amen? Siya dapat yung nire-rebuke po natin, hindi po si Lord. Amen? Nagkakaunawaan po mga kapatid? Yan. Tuloy po natin. Punta na tayo sa Jordan. Diba? Nakapamasyal ka. Nakailan lugar na? Diba? Sulit ang 15. Kanina, galing ka ng Amerika. Tapos, nagpunta ka na ng Israel. Tapos, tumawid ka na ng ilog Jordan, ng Sea of Galilee. Ngayon, nasaan ka na? Nandun ka na sa Jordan. Tingnan po natin yung context nito Sa mga unang verse, puro miracle. May healing, may provision, may kapayapaan. Pagdating doon sa ilog Jordan, doon sa Sea of Galilee, may struggle. Tama? Ngayon, ano ang ina-expect mong kasunod? Anong ina-expect mong kasunod? Breakthrough na ba? Siyempre naman, kung tayo lang tatanungin, why not? 'Di ba? Pero pagdating dito sa Jordan, eto ang nangyari. When Jesus had stepped out on land, there met him a man from the city who had demons. Isipin mo pagod ka na sa biyahe, stress ka na doon sa mga disciple na kulang ang pananampalataya, at the same time, naalimpungatan ka pa dahil nga natutulog ka, ginising ka nang wala sa oras, tapos pagdating mo rin sa lugar na yon, meron pang sinasapian. Nangyayari po ito sa buhay natin mga kapatid. Hindi pa tapos yung problema mo sa kuryente, may tubig na. Lahat settle na kayo. Congrats Amen? Hindi pa tapos ang kuryente, may tubig na. Mamaya meron ng internet. Tuloy-tuloy na siya, parang hindi natatapos. And this is actually the experience of Jesus himself, even the disciple. When Jesus had stepped out on the land, they met him, a man from the city who had demons for, ano raw? For a long time. Somehow, pwede namang mawala ka sa sarili mo Pero wag naman mahaba. Pero this time, check nga natin, ngayon mo sabihin nag-i-struggle ka. Ngayon mo sabihin na ikaw ang pinaka-api. Ngayon mo sabihin na ikaw ang pinaka-aba. Pero this time, check mo yung lalaki, for the longest time, siya po ay sinasapian. Wala siya sa tamang kaisipan. In fact, ang sabi ng scripture, siya po ay nakatira doon sa mga tomb. Ibig sabihin sa sementeryo. Yung iba, dumadaan nga lang, nangangatog na Pero doon siya nakatira. At hindi lang yon, nakahubad. Imagine mo yung sitwasyon ng lalaki na ito. Imagine mo kung ikaw yan. Masaya? Siyempre naman hindi po masayang bagay yan. Right after that, sabi rito, when he saw Jesus, he cried out and fell down before him and said with a loud voice, "What have you?" Ano raw? Amen. Sabi nung demon sa harapan ni Jesus, teka lang, anong gagawin mo sa akin? Huwag mo akong pahihirapan. Imagine check natin maiga, when he saw Jesus, he cried out and fell down. Namnamin muna natin to. Even demon himself, lumuluhod kay Lord. Ibig sabihin pala, pag di natin nagagawa lumuhod kay Lord,
Oy, wala ako sinasabing ganyan, ha? Ano kaya ibig sabihin nun? Kasi yung demon, no, he rushed out. He cried aloud papunta kay Jesus. Na-recognize niya si Jesus eh. Pero itong demon, huwag mong titingnan yung katabi mo, demon ang pinag-uusapan. Amen? Pero check mo siya, nagpatira pa siya sa harapan ng Panginoon. At kinonsider niya pa, Jesus, Son of the Most High God, I beg you, do not torment me. Nakiusap yung demonyo. Mind you, tingnan natin yung next verse, ha? The pigs. Anin natin, ha? Pag-aanin natin. Amen? Ready? Bigay ko sa inyo yung mas magandang version niya. Ha? Baby pig. Check natin, ha? Now a large herd of pigs was feeding, sabi dito, was feeding there on the hillside, and they begged him to let them enter this. So he gave them permission. Ito po yung pinagtalon-talunan na maraming panahon na. Of all the animal, bakit pumunta sa baboy? Pwede namang sa manok. Pwede namang sa tupa. Pwede namang sa kambing. Bakit sa baboy? Uy, bakit sa baboy? Anong meron sa baboy? Marumi? Amen? To give you a background, amen? Doon po sa lugar sa Jordan, which galing po ako rin siguro mga 7 days and 2 nights. Amen? So, sa Jordan po, isa po sa kanilang livelihood is piggery. Kaya yung mga ano dyan, huwag kayong magpupunta ron. Amen? Huwag kayong magpupunta ron. Yung lugar na yun, isa po sa main source of income is the pigs. At another reason po rito is that yung Jordan po is sila po yung land kung saan somehow sila po ay hindi kumikilala, hindi nananampalataya sa Panginoon. This is the revelation. Makinig po Check po natin pinahintulutan ng Diyos yung mga demons na pumunta doon sa mga pigs. And then eventually, itong mga baboy na to is that, anong ginawa ng mga baboy? Nag-party-party ba? Amen? Check natin Sabi dito, Jesus instructs the reason why these people are not coming to dependence for God. Tinanggal ng Diyos yung siyang dahilan, yung siyang income ng mga Jordan people kung bakit hindi sila makapanampalataya sa Lord. Kuha na natin ang revelation. Ready? Ibig sabihin pala, pag meron kang isang malaking provision, tapos biglang tinanggal ni Lord, binunot ni Lord, hindi dahil ayaw niya ron. Ibig sabihin lang, maaring yun yung reason kung bakit hindi ka makalapit sa Kanya. Uy. Amen? Di ba? Ang ganda-ganda ng trabaho mo, lakas ng overtime mo, tapos biglang nag-shutdown yung makina. Yeah? Biglang hindi ka na nag-overtime, tuloy-tuloy ang trabaho mo, and then eventually, bigla kang natatanggal. Ang ganda ng income ng trabaho mo, ng business, as biglang humihinto. So that is actually the reason. Amen? And then they come to the pigs. Sabi rito, then the demons came out to the man and entered the pigs, and they rushed down to steep bank into the lake and were drowned. Pagtapos nilang pumasok sa mga baboy, yung mga baboy nagtakbuhan. Amen? Nagtakbuhan po yung mga baboy at sila po ay tumalon doon sa bangin at nagpunta sila lahat doon sa tinatawag na Sea of Galilee. Nalunod po ang mga baboy. Mukhang wala na ako naririnig na baboy. Amen? So, sila po ay nagpuntahan. Nalunod po sila doon sa Sea of Galilee. Ito po yan Demons often target those who are lukewarm in their faith and deceive them. Amen? Check po natin ito. Ang paboritong pupuntahan ng kaaway is those who are in the middle. Ulitin ko po Ang paboritong ginugulo, kinukonsume, binubulabog ng kaaway are those in the middle. Bakit? They are in the comfort zone. Pwede kasi silang manampalataya, pwedeng hindi. Yung mga maiinit, hindi naman ginulo ni Lord Tama? Ginulo ba yung mga disciple? In fact, nandun lang sila sa likod ni Jesus, nandun nagkakape, nagmi-milk tea. Amen? Pero yung demon, pumunta doon sa Sea of Galilee, wherein, doon natin inaral kanina na merong mga struggle.
Ibig sabihin pala, pag nandun ka sa journey, malaki ang tsansa na ikaw po ay dadaan sa struggle. At malaki rin ang tsansa na ikaw po ay bubulabugin ng mga demons. Nakukuhanan po natin ha. So anong solution? Amen? Anong magiging solution natin dito? Sabi ko nga po, lagi ko po sinasabi po sa team, sabi ko sa kanila ganito, hindi kita minamadali, pero bilisan mo. Actually, may napikon pa nga isa dyan eh. Pangalanan natin. May napikon dyan eh. Sabi niya, Pastor, sabi mo, hindi mo ako minamadali, pero bilisan ko. Parang ang gulo, no? Pero totoo naman po ito. Okay naman na dumaan ka sa struggle, pero make sure wag kang tatagal doon. Okay naman na dumaan ka sa pagsubok, pero dapat tatawid ka ron. Okay naman na meron kang iniiyak kay Lord, pero dapat aalis ka ron. Meron po ako isang businessman na nakausap. Ang pangalan niya po, kapitbahay ko rin po ito, si Mark Cuban. Tropa kami, pangalan ko Ivan eh. Bagal. Si Mark Cuban. Sabi niya, marami raw tao na kapag nakaranas ng defeat or nakaranas ng lugi, uupo sa isang gilid, magmumuryot. Tama? Dahil siya po ay nalugi. Pero meron pa raw isang tao na mas nalulugi pa kaysa sa kanya. Tanong mo, sino yun? Yung mga nagmumuryot na hindi na tumatayo. Ibig sabihin, pwede palang nakaupo ka, umiiyak, pero dapat pag nahimasmasan ka, tatayo ka na, gagalaw na uli, kikilos na uli. Pwede pala na na-offend ka, let's say sa church, na-offend ka ng preaching, na-offend ka ng kapitbahay mo, okay lang yan, punta ka sa CR, iyak mo ron. Tapos pag nahimasmasan, okay na. Pogi pa rin paglabas. Tama? Dapat maganda pa rin paglabas. Hindi dapat bumaba ka sa mukha mo yung stress. Amen? Tapikin mo yung katabi mong tingnan mo ako, stress yan? Tingnan mo yung mga linya. Amen? So check natin it is actually a good thing na si Jesus po ay nagpalaya ng demon doon sa lalaki na to. Tama? Sino ba naman ang ayaw makalaya? Pero meron po ako sa inyong sad news na medyo maraming good news. Sabi dito, sad news na may malaking good news. Ready ka na? Ito po siya. And all the people of surrounding country of the Gerasenes asked him to depart from them, for they were seized with great fear. Right after nilang makita yung mga baboy nagtalunan, pumunta yung mga tao, nilusob si Jesus. Instead na pasalamatan si Jesus dahil lumaya yung lalaki, ang sabi nila kay Jesus, lumayas ka. Bakit nga naman hindi? Pinatapon ni Jesus yung kabuhayan nila. They are offended. Gets po natin, nakukuha po natin? Na-offend sila. Isipin mo naintindihan naman namin na may baliw doon sa isang gilid. Tanggap na namin na merong baliw doon sa isang gilid. For the longest time, okay na kami ron Pero kung ipagpapalit mo na makalaya siya, over sa kabuhayan namin, parang hindi balanse. And that is actually their feeling. Kaya ginawa nila, instead na pasalamatan si Jesus, anong ginawa? Pinapalayas pa nila. At ito po nakakalungkot na nangyari po dyan. So he got into the boat and returned. Okay na sana gagawa para dapat si Jesus na maraming himala ron Kaya lang dahil nga pinalayas nila, anong ginawa ni Jesus? Okay, ayaw nyo? Anong ginawa? Sabi ni Jesus, Badong, start mo yung car. Get the car. Pangin ng pangalan, Badong. Amen? Get the car. Instead na kakagawa pa siyang ginawa, sumakay, tinawag yung mga disciple at aalis na. Sipin mo nagsisimula pa lang ang Diyos, pero pinaalis mo na. Nagbubukas pa lang siya ng opportunity, pero pinaalis mo na. Nagsisimula pa lang yung miracle sa buhay mo, pero inaayawan mo na. Amen? So right after that, ito po siya. The man from whom the demons, ito na po siya, yung tao na sinasapian ng demonyo, pumunta kay Jesus. He's actually rushing. Sabi niya, Lord, sama ako. Tanong mo, bakit gusto niya sumama? Aalis
aalis siya malamang sasama. Nagkakaunawaan? Uy, sabi ni Jesus. Amen? Kasi nga aalis na si Jesus. Imagine mo for the longest time, walang tumatanggap sa kanya, tinalikuran na siya ng lipunan, and finally, he experienced the breakthrough. Anong ginawa niya? Binalikan niya yung someone na naging reason doon sa breakthrough na yon. Alam nyo ba na yung mga trabaho natin ngayon, mga businesses natin na meron ang bawat isa sa atin, lahat yan galing kay Lord? When was the last time na pumunta ka sa Kanya, tumakbo ka sa Kanya na, Lord, sasama ako kung saan ka pupunta? Ibig sabihin, daig pa tayo nito. Uy, kagaya ng sabi ko last time, di ba? Pag hindi mo na-experience, hindi mo na-identify yung goodness ng Lord sa buhay mo, mahirap sumunod. And this man, dahil nakita niya yung pagkilos sa kanya ng Panginoon, anong ginawa niya? He rushed sa Panginoon. And it turns out, ang sabi ni Jesus, teka, wag na. Sabi dito, and he went away, proclaiming, check po natin and declare how much God has done for you. And he went away, proclaiming throughout the whole city how much Jesus had done for him. Sabi ni Jesus, maiwan ka na dyan. Right after niyang maiwan doon, tumahimik na ba siya? Hindi. Ang ginawa niya, siya po yung nag-share. Siya po yung nangaral. Question, may kasama ba siya? Tanong mo, bakit? Yeah. Pwede naman magpaiwan kahit 3 disciple. Peter, John, samahan niyo muna to. Bago pa to Disciple niyo muna. Pero ang ginawa ni Jesus, right after that breakthrough, si Jesus aalis, pinahintulutan niya yung lalaki na hindi, maiwan ka dyan, ipangaral mo, ipatotoo mo yung ginawa sa'yo ng Panginoon. Anong meron doon sa ginawa ni Jesus? Ang tawag po ron, trust. Maraming pagkakataon akala mo mag-isa ka, pero mind you, ang Diyos nakatingin lang. Pinababayaan ka niya mag-isa for a reason, naniniwala siya na kaya mo. Ang unang nagtiwala sa atin ng Panginoon, walang training, walang church na ina-attendan ito, and then nagtiwala sa Kanya si Lord. Bakit? Sapat na makita mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, makakakilos, makakapag-ministry ka. Kahit wala kang title, kahit wala kang church, kahit wala kang kahit ano, or wala kang background, wala kang theological studies. Kapag nakita mo yung breakthrough ng Panginoon sa buhay mo, makakakilos ka. Amen? Sometimes God allows us to go through the darkest moment so that we may see even the smallest light that He provides. Ang understanding kasi natin sa miracle is something big. Ang understanding kasi natin sa miracle is something extravagant. Amen? Ang understanding natin sa miracle, yung talagang, yung mga dambuhala, yung mga giants, yun ang ine-expect nating miracle. Pero sometimes, dinadaan ka ni Lord sa pinakamadilim ng buhay mo para kahit kalit-liit ang miracle, ma-appreciate mo. Ano ba yung na-appreciate nitong mama na ito? Anong na-appreciate niya? Ibinalik yung kanyang katinuan. Taas kamay ng nasa katinuan. Kayo, hindi wala kayo sa katinuan? Taas kami na nasa katinuan. Ibig sabihin, dapat lalo pala tayo nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil yung matagal niya nang hinihingi, meron ka. Yung matagal niya nang iniiyak, yung dahilan kung bakit kinalimutan siya ng lahat ng tao, meron tayo. Ang daming tao, walang matirahan. Tapos ikaw rebuke ka ng rebuke doon sa kama mo. Reklamo ka ng reklamo. Amen? Mga kabataan, taas nga kamay. Diba? Especially sa mga kabataan, para sa inyo to Ready? Yung ang lakas magreklamo sa baon. Tapos utusan mo, ang bagal gumalaw. Parang may kilala akong ganyan. Tago natin sa pangalang ano yan. Sabi mo kung titingnan mo, parang ang liit lang ng provision ni Lord. Amen? Hallelujah. Meron pa pong isang lalaki. Ang pangalan niya po ay si Mark Zuckerberg. Kilala? Yung gumawa ng gulo-gulo-gulo-gulo? Kilala? Tsaka si Facebook?
Amen. Meron po siyang isang kaibigan, na-encounter niya po ito. Mayaman din. Siyempre, pag ikaw mayaman, most probably, ang circle of friends mo mayaman din. And eventually, mayaman din yung kaibigan niya, kaya lang siya po ay nasa deathbed. Ano ba yung deathbed? Higaan ng kamatayan. So, ibig sabihin, medyo ano siya, naka-timer na. Tik-tak, tik-tak, tik. Parang papunta na. On the departure side na siya. Eventually, meron po siyang isang realization. Tanong po ninyo, ano ito? Nagkaroon siya ng realization that yes, marami siyang pera, ang dami niyang sasakyan, may kabuhayan, may business, ang dami niyang tauhan, and yet, he is about to die. Kuha na natin ng realization to Tandaan po natin, sa buhay po natin, marahil yung pinaglalaanan mo ng panahon is something na iiwanan mo rin. Uy. Inubos mo yung kilay mo kaka-overtime. Kakabili lang ng iPhone. Kahit walang ipon. Importante naka-iPhone. Naubos yung kilay mo kakahanap niyan. Kakatrabaho. And then eventually, pag darating ka na sa panahon na ikaw ay uuwi haharap sa Panginoon, iiwanan mo naman yan Tama? And then, you will come into realization na kailangan ko palang manampalataya, tumingin at humarap sa Panginoon. Sabi po rito, why wasn't Jesus afraid to go to a place where there are many enemies? Malapit na po ako matapos mag-intro. Amen? Ito po siya, yung lugar, merong demon possession. Tama? At the same time, yung lugar, which is the land of Jordan, is a place kung saan marami ang hindi kumikilala na nanampalataya sa Panginoon. Pero anong ginawa ni Jesus? Pumunta pa rin doon. Anong ginawa ng mga disciple? Sumasama pa rin doon. Pwede naman silang nandun na lang sa Israel. Tama? Pwede naman silang nagpapasaya na lang doon Pwede naman silang nandun lang, nagba-Bible study ron Pwede namang nandun lang sila sa isang gilid, nagpapasalamat lang kay Jesus Pwede namang nandun lang sila sa Israel, kine-claim yung mga miracle ng Panginoon Bakit kailangan pa nilang tumawid doon sa Sea of Galilee? Namuntik na nga silang mamatay. Pero mind you, laban sila Tama? Sipin mo, muntik ka nang mamatay, pagbaba mo ng bangka, meron na namang demon, pero hindi sila umayaw. Nakakalungkot lamang po sa atin, sa buhay po natin, especially sa paglilingkod, ang liit na bagay, umayaw agad tayo. Tama? Hindi ka lang natimplahan ng kape na may gatas, nagtatampo ka na. Uy. Nag-post ka isang beses, ni hindi lang ni-like, nag-left the group ka na. Ang liliit na bagay ng pinaghihinam po natin kay Lord. Nag-pray ka, Lord, kailangan ko ng cellphone. Tapos walang dumadating. Sabi mo, Lord, bakit di mo ko binibigyan ng cellphone? Mind you, meron ka. Tama? Gusto mo lang ng upgrade. Ibig sabihin, sa harapan ng Panginoon, kung ano yung hawak mo, sapat na yan Ano pang hinihingi mo? Ibig sabihin, everything is already provided. Hindi mo lang nakikita. Mag-share po ako sa inyo ng konti. Okay lang? Konti lang po ito. There was a time, siguro mga a week or 2 weeks ago, ganito po yan. May binuksan na provision si Lord. Amen? So, bumalik po ako sa online job, ganyan-ganyan. English ka, kahit barok, ganyan. Sinatsaga naman nila. Amen? Tapos, sa morning, babiyahe ka naman. Iikot ka naman, ganyan. Sabi ko, wow! Hallelujah! Ito na yung breakthrough. And lumipas yung mga ilang araw, come into realization, teka lang Lord, parang mali Napagod ako Tama? Parang nashock na lang ako biglang isang araw, mali Sabi ko nga sa web ko, teka lang, may mali talaga Sabi mo, nag-start hanggang Monday, hanggang Friday. Sabi ko, na isang chapter, wala pa ako nababasa, which is hindi siya normal na nangyayari before Sometimes we are so busy, not even looking at the provisions na binubuksan sa atin ng Panginoon. And aminin ko sa inyo, bumalik po ako ron sa tinatawag na lukewarm stage. Bumalik po ako ron, nandun ka sa mainit na stage,
Tapos biglang bumalik ka dun sa lukewarm stage na parang, Lord, parang ayoko na, parang naka ko ng pagod bigla. And then, the enemy come down. Eto na, lumusob na siya, nag-input na ng ganitong kaisipan, nag-input na ng mga ganito. Ang dami niya ng thoughts, negative thoughts na in-input. And then sabi ng wife ko, teka lang, kalma ka lang, niyakap niya ako. Bigla niya ako niyakap. Which is hindi naman namin usually ginagawa. Amen? Kasi po ilang taon na po kami, 15 years in a making na po kami. Nandito na po kami sa stage na ang kama po namin, queen size. Bakit? Payag na kami matulog na magkalayo. Di ba, pag bago, kahit single bed, laban, kasya? Pag tumagal yan, yeah? And then I come into realization na, teka lang, Monday, one time sabi ko kay Lord, Lord, gusto ko ng pahinga. Nag-start ako, umupo ako sa computer. And then eventually, nag-telegram yung boss ko, sabi niya, we do have some difficulties with so on and so forth. And then sabi niya, manood na lang muna kayo ng video, ganyan-ganyan, so pahinga muna. Resume tayo kinabukasan. Isipin mo ang nipis pa lang nung prayer ko, hindi pa nga ako nagpapatira pa kay Lord. Sabi ko lang, Lord, I need rest. Isipin mo, the whole company shuts down. That is actually a miracle. Kailan nangyari to? That's Tuesday. Pero nag-struggle ako Friday. Ibig sabihin, hindi ko nakita yung miracle na yun. Meron pang kasunod yun, Webes, same story. Nag-break time ako ng 2 a.m., madaling araw. Sabi ko, Lord, gusto ko ng yung makapahinga ng dire-diretso. Hindi ko pa ini-sleep yung computer. Ito na, may message na. Ito na, we have difficulties, ganyan-ganyan. Natulog na naman ako ng mahaba. See, may ginagawa ang Diyos. May binubuksan ng Diyos. We just have to see it. Kailangan mo lang makita. Tabigin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, bro, sis, kailangan mo lang makita. Just like this man, Jesus Christ and the disciple, they see the opportunity. Ano yung nakita nila? Opportunity. Opportunity to share. Sabi nila, okay na tayo rito sa Israel. Tama? Masaya na tayo rito, naglilingkod na tayo, pero may kulang. Kaya ginawa ni Jesus, sakay tayo sa bangka, punta tayo doon sa mga hindi pa nakakakilala. Nakaranas sila ng struggle? Oo naman, pero walang umayaw. Muntik na silang mamatay? Oo naman, pero hindi sila bumitaw. Bakit? They know the value of each and every one of us. Sabi nga nung verse kanina, di ba? Yung John 3:16. For He gave His only Son. Nag-iisa lang yung peace na meron siya. Nag-iisa lang yung kanyang anak. Inilay down pa sa akin, nilay down pa sa inyo, nilay down pa sa ating lahat. The only possession, the precious possession na meron siya, pinrovide para sa atin. Amen? Diving the deep waters. Before ang lahat ng bagay na ito po yung naging struggle ni Jesus. Bakit gano'n na lang siya maglingkod? Bakit gano'n na lang siyang magpatuloy? Amen? Pag sinearch mo ito sa online, ito po ang lalabas dyan. Nang mga struggle ni Jesus is nag-start nung Matthew chapter 4, nung siya po ay pumunta siya po itinaya ng mga kaaway, ng demons. Tama? Yung gawin mo ng tinapay, itong bato na to, tumalon ka nga, and so on and so forth. Pero ang unang struggle po ni Jesus is this, the baptism. Ito po yung kanyang unang struggle, and this is also his first breakthrough. Pastor, madali lang naman ang baptism eh. Mind you, hindi madali ito. Tanong mo bakit? Imagine mo, from being a king, from being God, pupunta ka kay John, magpapabaptize. Mahirap po ito. Babasagin ang pride mo rito. Imagine mo, let's say ang edad mo, 76, 74. Tapos ang magbabaptize sa'yo, 27. Nasa 34. Diba? May babasaging pride ang Panginoon.
Sometimes, we know a lot when it comes to scriptures. Sometimes, yung iba galing ng ibang church, may mas magagaling na pastor. Tama? May mas mahuhusay na pastor. Pero teka lang, pupunta ako ron. Gandang lalaki lang meron yun eh. Kaya, pupunta ako ron, paniniwalaan ko yun. Guys, makinig po ah. It takes pride na kailangan nating ibaba. And Jesus did that. Amen? At the same time, check po natin yung verse. Another 3, sabi dito, then Jesus came from Galilee to Jordan to John. Ano po ang ina-emphasize ng verse na ito? Kaya pala hindi takot si Jesus pumunta doon sa lugar ng Jordan, even knowing na maraming kaaway doon, simply because galing na siya roon. In fact, napagtagumpayan niya na yun. Sabi po rito, and when Jesus was baptized, immediately he went up from the waters, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God. Wow! Sa Jordan na yon, doon pinaptay si Jesus, at doon din pinatunayan ng banal na Espiritu na this is my begotten Son. This is the one whom I sent. Yung kinakatakutang lugar ng marami is actually the starting point of Jesus Himself. Dito siya nag-start ng ministry. Dito nagbukas yung mga miracles. Dito na nagbukas yung mga breakthrough. Dito na nagbukas yung mga healing. The same place na wala nang tumatanggap sa Panginoon. This is actually a sad story to hear. Your starting point is actually the place kung saan hindi na siya kinilala. Imagine that time, pag binasa mo ang Matthew chapter 3, makikita mo ron, ang tao nakapila. Nagpapabaptize kay John. But this time, several chapters came, wala nang nananampalataya. Anong nangyari? What happened? Di ba? For a span of few years, lahat sila mainit, lahat sila nagliliyab. Mind you, ang nagbabaptize pa lang doon si John. Ilang taon lang ang lumipas, biglang wala na. Hindi na nila kinikilala si Jesus. Tanong mo bakit? They are so expectant with the miracles. Pinreach ko na po ito one time. Miracles are good. Okay po yan. Walang masama sa miracle. Pero yung love mo sa Panginoon, ang wag na wag mong tatanggalin. I tell you, kaya mo maglingkod kahit walang miracle. Kaya mo magpatuloy kahit walang healing. Kaya mong tumuloy kahit walang breakthrough. As long as you have love for God. Taas kami ng mga magulang, para makabawi naman yung mga bata. Taas kami ng mga magulang. Kahit anong pasaway ng anak-anak mo yan. Apo. Yeah, kahit anong pasaway niyan, kahit anong sakit ng ulo ang binigay sa'yo niyan, you cannot change the truth na anak mo yan. Mga biyanan. Taas kami mga biyanan. Damay-damay tayo. Sige, taas kami mga biyanan. Taas kamay. Yeah. Yan ang pinili ng anak ninyo. Tanggapin ninyo. Yeah. Kung mahal mo yung anak mo, mahalin mo kasi sino yung pinili niya. Amen? The deepest sea you're in right now were the same sea that Jesus had overcome. Tandaan po natin yan. Yung iniiyak mo sa Panginoon, tinapos na ng Panginoon yan. At dito po ako mag-end. Mag-end po ako sa verse na to. Sa Jeremiah chapter 1 verse 12. Sabi rito, and the Lord said, that's right. And it means that I am watching and I will certainly carry out all my plans.
Ano ang sinasabi ng Panginoon dito? Sabi ni Lord, may pinrepair ako. May ihinanda ako. Pag merong tumugon, pinanonood ko lang siya, susuportahan ko siya, gagabayan ko siya. God is actually waiting to us. Pag umuo ka, plano niya yan, siya magpo-provide, siya nagsimula, siya rin ang tatapos. Hindi pa tinapos ng Panginoon dyan. Sabi ng next verse, next chapter, when Jesus called the 12 together, He gave them power. He gave them authority. Nung sa chapter 8, puro sila matatakutin. Lahat sila kinabahang mamatay. Lahat sila hindi makapag-ministry. Pero nung nakita nila yung goodness ni Jesus at nakita ni Jesus na napagtagumpayan nila yung pagsubok, sabi ni Jesus, okay na anak, I will give you the power, I will give you the authority, I will give you the strength, I will give you everything na kailangan mo makapagpatuloy sa Kanya. Woo! May package doon. May power ka na, may authority ka na, meron ka pang kakayanan, ano raw? To drive out the demons. You have that authority. When you see something bad, alam mo, hindi galing sa Panginoon, harapin mo yung bundok na yan, sabi mo, come out! Come on! They disease. Inaantay ka lang ng Panginoon. Inaantay ka lang niya to come, to show up, and to fulfill the challenge na binigay sa atin ng Panginoon ngayon. Mahirap mag-worship? That is actually the first challenge sa inyo ng Panginoon. Come on church, tayo po tayo. Declare mo sa Panginoon, sabi mo, Lord, matagal na ako nag-i-struggle magtaas ng kamay sa'yo. Pero this time, papupurihan kita, pararangalan kita. Sabi mo, Lord, matagal na kitang hindi naawitan. Matagal na kitang hindi na parangalan. Matagal na kitang hindi na pasalamatan. Lord, I take this time. Lord, gagawa ako ng isang bagay, ikapupuri, ikakaparangal mo. Come on, church. Come on, church. Let all the saints and angels sing to God. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. Declare His goodness. He is worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, church. Declare His goodness. Lahat daw nagpupuri, nagpaparangal sa Kanya. Declare His name. All the saints. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, Declare. you are worthy of it all. Yes, so God, you're worthy. You're worthy of it all, oh God. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory.
goodness. You're worthy. You're worthy. You're worthy of it all. You're worthy Yes, oh God. of it all. We praise your name in this place. It all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. Our church, declare, yes, oh God, we will praise you even on the day and even at night. We will praise you even on our top and even on our valleys. Papupurihan ka namin, Lord, ano man ang sitwasyon na meron ng bawat isa sa amin. Because you are worthy. Sinamahan mo kami, Lord, nung kami, Lord, ay nananagumpay. Sinamahan mo kami, Lord, nung kami, Lord, ay paayaw na. At higit sa lahat, hindi mo kami iniwan. Declare His goodness. Day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense. Come on, church. Declare His goodness. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Shout His name, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You're worthy, you're worthy. You are worthy of it all. You're worthy of it all. Yes, oh God. We praise your name. Jesus. And to you are all things. You deserve the glory. To give you a summary on this one. Nagsimula ang chapter 8. Sabi ni Lord, may provision, may unity, may healing. Sa kalagitnaan, dumaan sila sa dagat, nag-struggle, muntik nang mamatay, tinulungan sila ng Panginoon. Pagdating sa latter part, eventually, sila na nahihirapan noon. Sila naman yung kinasangkapan ng Diyos to witness the goodness of God. Papaano nila na-receive yung authority and greatness ng Panginoon? Ito po siya. When they return to God. Pinaalis sila. Tama? Pinaalis sila ron sa lugar na yon. Sabi ni Jesus, okay, fine, aalis kami rito kasama yung mga disciple. And eventually, when they step back again to the promised land, the authority, the power, the greatness of God, ibinigay sa kanila ng Panginoon. Ibig sabihin pala, pag ikaw bumalik sa Panginoon, congratulations! May bubuksan sa iyo ang Panginoon. Come on, church. Day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense Come on, church. Day and night. arise. Day and night, night and day, let incense arise.
it all. You're worthy of it all. You're worthy, oh God. You are worthy of Yes, it oh God. all. We praise your name. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Come on, church. On the next minute, papurihan mo ang Panginoon. Lift your hand to God. Lift your hand to God. Exalt His name. Yes, Lord. Come on. 30 seconds left. Sabi ng Jeremiah 1:12, nag-aantay ako. Sabi ni Lord, nag-aantay ako to fulfill His plan. Lift a hand to God. Lift a hand to God. Let's all declare all praises, all worship, all thanksgiving, and all honor belongs to Jesus. Belongs to Jesus Christ. Amen.